Hey guys, welcome to the vlog. And so ngayon habang naghihintay tayo kay Zion, so naglalaro kasi si Zion ngayon sa playground namin dito sa may Ogden. Ayan, so pag-usapan natin is kasi may mga nag-comment kasi na bakit hindi raw kami bumili ng bahay kaysa nagrerenta kami. Sagutin natin guys yung comment na yan, ano. Ayan, so unang-una guys, bilang isang kami ni Emma is international. Si Emma international student, then ako naman po ay open work permit. Unang-una, hindi pa namin siya kaya na bumili ng bahay. Hindi naman sa hindi kaya, pero iniisip din naman kasi namin yung mga expenses pa namin dito ni Emma sa Canada. Especially dun sa pag-aaral ni Emma. So medyo madugo kasi guys yung yung tuition ni Emma per sem. So naka-isang taon na si Emma, so pang second year niya na ngayon, no, ng pag-aaral. Per sem niya sa pangalawang taon niya. Ayan, so may isa pa kaming isang taon pa kami na gagastusin na pag-iipunan. Ayan, so inisip namin ni Emma siguro not now para bumili ng bahay kasi unang-una, kapag kami kasi guys international student dito sa Canada, kapag gusto mong bumili ng bahay, ang unang-unang hihingiin sa inyo is 20% down payment ng bahay. Kung magkano man yung bahay na bibili nyo, 20% yun. Pero hindi lang yun yung kailangan mong punuin. Kasi marami ka pang babayaran. I think kukuha ka pa ng lawyer para mag-asikaso ng mga documents mo, ganyan-ganyan. So, hindi pa ako sure sa ganung bagay, no? Pero hindi lang yung 20% ang babayaran mo dito, eh. Marami pa guys, marami pang expenses na gagawin. So ang pinagkaiba kasi guys ng international student sa mga immigrant na dito, yun nga, no, pagdating sa student is 20% pa yung down payment, unlike sa mga immigrant na dito kunyari landed sila as immigrant, so I think 5% lang ata yung pwede nilang i-down. Pero sa amin naman bilang international student, after namin let's say graduate si Emma, so mag-a-apply siya ng PGWP. So kasi guys si Emma is 2 years, so pag nag-apply siya ng PGWP may extend siya ng another 3 years. So once na na-approve yun at naging PGWP na kami, yun, pwede na kaming or may chance na kaming bumili ng bahay. Pero at ang maganda doon is 5% na lang hihingiin sa amin, unlike kapag ganito pa lang kami na international student pa lang din si Emma, so 20% yung hihingiin. Para sa amin kasi hindi pa kami ready sa mga ganung bagay kasi nga iniisip din namin talaga yung expenses nung namin dito, kasi hindi talaga guys biro dito sa Canada yung expenses, especially sa bahay. Yun yung isa sa pinaka dito guys, pinaka madugo talaga dito is yung renta, no? Kasi katulad namin guys, before nung dumating kami dito, ang binabayaran lang talaga namin dun sa unang bahay namin, kung nakita nyo naman yung bahay namin dati, no, 1 bedroom lang siya, is 1,150. So magre-renew kami dapat ngayong this coming September, kasi nga hanggang August 31 yung contract namin. So pagdating ng September 1, tataas siya ng 1,595. So almost $500 guys yung itinaas. So medyo malaki yung jump talaga nung pagtaas ng renta namin. Tapos yun, buti na nga lang din guys yung isang subscriber natin na si Sandro. Shoutout sa'yo ulit. Siya yung talagang may kilala dito sa inuupahan namin ngayon dito sa Ogden. So kasama niya ata sa Ontario, no. Kinagandahan lang kasi doon sa nakatira dito sa amin dati, I mean yung nauna sa amin is nakabili na sila ng bahay. So student din siya, yun, nakabili sila ng bahay. Yun, doon namin nalaman itong bahay na nirerentahan namin ngayon. Yun nga lang guys, actually same price siya, almost 1,600 din siya a month, pero included na yung mga utilities except sa internet lang. Unlike dito sa luma namin na dito nga sa malapit sa Chinook is 1,595, pero hindi pa kasama yung utilities. So medyo
malaki pa yung magiging expenses namin, hindi lang 1,595. Sa total nun, pinag-aralan namin ni Emma, halos makakatipid pa rin naman kami dito sa pagbagong bahay namin ng almost $250 to $300 a month. Then buti na lang din at yun nga, magkakaroon na kami ng panggabi. So ang mangyayari is magpapanggabi na ako sa trabaho ko para sa umaga ako yung magbabantay ngayon kay Zion. So mas makakatipid ulit kami ng another $350 para sa daycare ni Zion. Kasi dito sa Chinook guys, yung sa tinitirahan namin dati, ang binabayaran ata ni Emma is almost $500, I think $472, something like that. So another makakatipid pa rin kami doon, no, ng almost $350. Ayan, so yun yung kinagandahan dito rin sa ano namin, sa bahay namin at saka dito sa trabaho ko. Okay, so isa yun guys, or yun yung mga dahilan guys kaya hindi rin pa kami kumukuha ng sariling bahay namin, kasi nga talaga marami pa kaming binabayaran guys, especially yun nga, yung school ni Emma talagang pinag-iipunan din namin, kasi as much as possible ayaw namin magalaw yung savings namin, kasi gusto namin kung ano yung kinikita ko sa trabaho ko, kinikita rin ni Emma sa trabaho niya dati, gusto namin doon lang namin makukuha yung pang tuition ni Emma, which is nagawa naman namin. Kaya nga salamat din kay God, at least nakahanap din kami ng kahit paano, hindi naman siya ganun kalaki ang sweldo pero sapat na, kumbaga okay siya, na makakapag-survive ka pa rin kahit paano. Ayan. So ang magiging struggle lang namin ngayon ni Emma, kasi nga magpa face to face na sila, so medyo malilesen yung trabaho niya, kasi sa ngayon wala pa talagang work si Emma, so tumatanggap lang din siya sa EI. So yung EI na yun guys is yun yung mga nakakatanggap ng sweldo sa government. Yun yung mga, let's say tulad ni Emma, di ba, sa Nordstrom, nagsara yung pinagtrabaho niya, so pwede ka mag-apply ng EI. Pero hindi guys ibig sabihin na nawala ka ng trabaho, kunyari nag-apply ka sa iba, na tinanggal ka or nawala ka ng trabaho, mag-apply ka ng EI. Hindi yun, meron din siyang mga requirements para makatanggap ka sa gobyerno, which is yun din yung talagang pinagpasalamat din namin ni Emma, kasi nga kahit pa paano nawalan siya ng trabaho pero sumisweldo pa rin siya ngayon sa government. Pero yun nga lang din guys, no, pero hanggang katapusan na lang siya ng August 31, kasi nga si Emma is balik school na ngayong September, so hindi na siya pinapayagan ng government na bigyan ng sweldo kasi nga papasok na siya. So yun yung so yun yung kapalit nun. Okay, tsaka talaga guys, to be honest, siguro pagdating sa pagbili ng bahay, siguro medyo hindi pa namin siya iniisip talaga ngayon. Okay na kami muna sa renta, kasi nga pag bumili ka ng bahay guys, hindi lang naman kung magkano yung mortgage na babayaran mo, kasi marami pang expenses yun guys, marami pang babayaran, condo fee, property tax, so talagang marami pa guys. Ayan, so marami na nagba-vlog niyan. So kung gusto niyo bumili ng mga bahay na ganyan, or gusto magkaroon kayo ng idea, so maraming vlogger dyan guys na nagtuturo at saka sinasabi nila kung ano yung mga experience nila sa pagbili ng bahay. So ngayon siguro ayaw muna namin siguro dagdagan yung sakit ng ulo muna namin. Okay na muna kami, at least 1.6 fix lang yung babayaran namin, at hindi na kami para magpakagastos pa ng iba. At katulad ng sasakyan, hindi pa siya ngayon talaga marami pa talaga kami guys kino-consider ngayon hindi naman sa hindi kaya, pero mas hanggat maaari talagang puro save muna, ipon muna. Pero nga sabi nga nung iba, kasi nga well, may point din naman, no, kasi nga nagbabayad ka ng monthly, sabihin mo na ng 1.6, parang pag kumuha ka raw ng bahay, ganito na lang yung idadagdag mo, bakit hindi na lang daw kami kumuha ng bahay? Yun nga, pero sa ngayon hindi pa talaga, kasi marami pa expenses talaga guys. Hindi lang bahay, insurance dito ng sasakyan kailangan mong bayaran, although second hand yung sasakyan ko, at least hindi ako nagbabayad monthly doon. Kumbaga ang binabayaran ko na lang doon is yung insurance ng sasakyan. Tapos meron din kami binabayaran ni
ni Emma, insurance namin kasi kumuha kami ng health insurance namin, kaming tatlo. So medyo another expenses pa rin yun. Kasi ang kagandahan lang din dun guys, syempre if ever na may mangyari sa amin, wag naman, no? Knock on wood. Ayan. So kahit pa paano, let's say mawala man ako, may makukuha si Emma. Kasi dito guys sa Canada, pag mga ganyan na nangyayari is mahirap na. Mas malaki yung gagastusin nung may iwan. Kaya sinecure lang din namin ni Emma yung namin. Tsaka ganito kasi talaga guys dito sa Canada no. Kumbaga sa umpisa talagang tiis ka muna sa pagre-rent talaga. Hindi naman ibig sabihin na yung iba nagagawa nung kapwa nating Pilipino. Kumbaga hindi para tayo mainggit na bakit si ganito, bakit si ganyan, bumili na ng bahay, ba't kayo hindi pa. Siguro guys nasa timing lang din yan. Tsaka kailangan pag-aralang mabuti. Kasi although sabihin natin may pera tayo, nandyan yung may naipon tayo, pero what if magkaroon na naman ng problema? What if magkaroon na naman ng pandemic? So isa rin yun sa mga iniisip din namin ni Emma kasi hindi natin masasabi ang panahon guys, di ba? Ang COVID hindi natin hindi natin inaasahan yan pero dumating, di ba? So sa ngayon siguro isa rin sa kino-consider namin yan, what if nga magkaroon na naman ng another pandemic, magkaroon na naman ng panibagong sakit. So pati tayo sasakit ang ulo natin kapag ganun yung nangyari. So yun guys, no, meron kaming kakilala ni Emma, actually talagang friend din namin. Bumili siya ng bahay dito before pandemic, kaso dumating nga yung pandemic. Alam niyo ba ang ginawa niya guys? Talagang binenta niya yung bahay niya, siguro palugi, no? At saka naging problema kasi din doon guys, kaya niya binenta rin yung bahay niya kasi na-lay off siya. Kasi nga alam niyo naman, di ba, talaga nagbawas ng tao talaga, nagtanggalan sa mga kung ano mang company. So isa sa mga nadamay sa ganoon. So yun yung naging problema. So binenta niya yung bahay niya nang hindi niya kagustuhan, pero wala, no choice guys, kasi wala siyang magiging income. Paano niya babayaran yung bahay niya? So yun yung naging solusyon niya, ibenta niya yung bahay niya. Yun yung iniiwasan namin ni Emma guys sa ngayon, na what if nga na magkaroon na naman ng problema. So another problem yung mga ganun. Saka dapat talaga guys ready yung fund, kasi hindi mo masasabi, hindi ibig sabihin na meron ka na ipon na ganito sapat na, hindi pag may problema talaga dumating, dapat mas, kumbaga hindi lang triple yung savings mo, dapat mas malaki guys. Kayang-kaya mo siyang punuan kahit ilang taon man yung pandemic na ganyan. So dapat maging ready tayo sa ganun. So yun nga, maputol tayo guys sa ating vlog. Ayan si Zion. Ayan, so inaalalayan ni Emma. Ayan, so happy yung baby namin. Tsaka ito kagandahan dito guys sa Canada. Isipin nyo nga, summer na dito, pero isipin nga, magpo-4 na siya ng hapon guys, pero tirik na tirik yung araw, pero hindi siya mainit. Yung hangin niya malamig pa rin. Maganda, sobrang ganda dito. Na-enjoy namin ni Emma talaga tong Canada guys. Ayan, kasi dito more on, let's say ganito, Saturday, Sunday, more on family day talaga to guys Kaya nga dito balance talaga dito. Sabi nga nila, yung weekdays mo para sa trabaho, pero tapos yung weekend mo dapat sa pamilya mo. So ganito yung nangyayari dito guys sa Canada. Ayan, more on family bonding talaga. Ayan. So yun, tulad dito sa katabi ko, yan, pamilya din sila. Yan, kasama niya yung anak niya, asawa niya, dalawang anak niya. Yan. So ganito yung buhay dito guys sa Canada. Okay? So yeah, enjoy lang natin yung weather ngayon. Sobrang ganda talaga ng panahon ngayon. Kahit sobrang init, pero malamig pa rin yung hangin. Yan. Okay guys, so yun nasagot na namin yung tanong dun sa nag-comment sa amin na bakit daw hindi pa kami bumili ng bahay. O bakit daw nagre-rent lang kami. Ayan. So yun guys, sinagot ko na yung tanong ng ating kababayan. Okay? So yun guys, I hope na nag-enjoy kayo sa vlog ko ngayon. I know hindi ito masyadong mahaba, pero at least sana naipaliwanag ko sa inyo kung anong reason namin bakit nagre-rent lang kami ngayon. Okay? So hanggang dito na lang guys. See you on the next one. Peace!